What's up mga repa? This is Kuya Nikki again, nagbabalik. And today, tayo magluluto ng isang special recipe na ginagawa usually pag birthday, Christmas. Ito yung tinatawag nilang asadong matwa or asadong kapampangan. So sa video na to, ibabahagi ko sa inyo ang step-by-step procedure kung paano lutuin ito. So paano mga repa? Tara, simulan na natin ang pagluto nito. Alright mga kaibigan, simulan na natin ang pagluto ng asadong matwa or asadong kapampangan. So ang first step na gagawin natin dito ay tayo ay magmamarinate. So meron ako dito 1 kilong pork kasim. So ating itong ibababad lang sa loob ng 24 hours. But if you're in a hurry, siguro mga minimum of 1 oras. So ito, tinimpla natin siya ng calamansi juice. So gumamit ako dito ng 15 pieces. So wag natin sama yung buto dito. So pagkatapos yan, atin din itong titimpla ng soy sauce. So gumamit ako dito ng 1/2 cup of soy sauce lang mga kaibigan. Para sa akin saktong-sakto yan para sa 1 kilong babaran. Hindi siya maalat pero lasa mo yung sarap ng soy sauce. Tapos ito lalagyan din natin siya ng ground black pepper to taste. So if you want exact measurements, siguro 1 teaspoon, 1.5 teaspoon na panimpla. So make sure lang na all sides ay ating mahaluan ng ating pangbabad. At ito, I would suggest mas maganda i-prepare nyo to a day bago nyo i-serve sa inyong mga mahal sa buhay. Masasabi ko pag binabad talaga yung karne muna ay pagkasarap talaga. Kasi yung lasa niya nanunuot sa kaloob-looban ng inyong karne. Yung lasa ng kalamansi at soy sauce. Kahit wala ng sarse, yung mismong karne talagang malasang lasa pag inyong minarinate muna. So ayan, ating itong isa-set aside mga kaibigan at bibilang tayo ng 24 hours. Then ang next step na gagawin natin dito ay isa-sear natin to. So ayan mga kaibigan. O nga pala, suggestion ko, kung bibili kayo ng pork, maganda yung layered yung yung taba, yung laman at taba para maganda tignan. Kasi yung nabili ko pang minudo cut Pero ginamit ko pa rin. So, ito na yung next day natin mga kaibigan. Isi-sear na natin yung ating karne. So, naglagay lang ako dito sa ating lutuan ng mga 2 tablespoon na mantika. Tapos naglagay tayo dito ng margarine. So, ito yung isa sa nagpapalinamnam nito mga kaibigan, yung star margarine. So, makikita nyo naman sa mga lutong asadong kapampangan, ganito yung mga ingredients na ginagamit nila. So, isi-sear lang natin yung ating karne dito. On all sides ng ating karne, dapat magmukha siyang parang pinirito. Ang nagagawa kasi nito, aside sa nag-add siya ng flavor, nag-add siya ng color, nalalock in yung ating minarinate na ingredients or yung seasoning. Talagang lock in dito sa meat natin na talagang nagpapasarap. So ayan, wag nyo naman gawing parang lechon kawali yung niluluto. Basta iprito nyo lang, pag nag-iba na yung kulay, okay na yung mga kaibigan. Isa-set aside yun na yan. So, masasabi ko sa inyo itong lutong to. Masasabi ko sulit na sulit ang pagkakapanood nyo. Kasi yung pagkakaluto nito, yung kinalabasan, talaga ang sarap. Sabi ko nga, mas masarap nito kaysa sa pagluto ng beef mechado, beef caldereta. Diba, ang beef mas mahal. Pero ito parang dinaig niya talaga. So, sa susunod na may magre-request sa akin sa Pampanga na lulutuin, ito na ang lulutuin ko. Yung specialty ng lugar nyo, ito na ang gagawin ko sa inyo. Kasi yung wife ko pala ay kapampangan mga kaibigan. So, kaya ayun, talagang magagaling magluto sa lugar na yan Mga tao dyan, parang bihira hindi marunong magluto Lahat masarap magluto. So, kahit nga bumili ka sa mga karinderya nila, ang sarap ng mga luto talaga. Hindi ka tulad sa lugar namin, kamot ka lang sa ulo. So, ayan, na-share na natin. Nga pala, shoutout kay Ate Rose ng Darang Belen. Kainan yun dito sa Project 4. Sa kanya ko nakuha yung recipe na to. Tinanong ko siya kasi bumili ako sa karinderya nila. Asado kapampangan. Ang sarap. So sabi ko, paano mo niluto yun? Naubusan na ako ng lulutuin. So tinuro niya sa akin. So maraming salamat sa iyo Ate Rose sa iyong recipe. So more power to Darang Belen. Tapos ito, nag-isa tayo dito. Meron ako ditong bawang na 6 to 8 pieces. So, ginisa lang natin yan ng bahagya. Huwag natin antingin mag-golden brown. Tapos, sinunod na natin dito yung ating sibuyas. So, hintayin lang natin ito mag-translucent mga kaibigan Tapos ito, gigisahin ko rin siya sa patis.
ang ginamit ko dito mga kaibigan ay pati siguro mga 2 kutsara or 2 tablespoon kung hindi kayo nakakaintindi ng Tagalog. So, oo nga pala, hindi pa ako marunong masyado magsalita ng Kapampangan kasi ako'y Tagalog mga kaibigan. So, ayan, gigisayin lang natin to hanggang sa pumutok yung aromatics, hanggang sa mga amoy sa kapitbahay na bigla na magwawali sa harapan nyo. Nick Boy, anong luto nyo? Bigla mapapaganon. Hindi, joke lang yun So, ayun. Tapos ito, naglagay tayo dito ng 1 cup of water. Nilaluan ko siya ng ganito kasi may mga nanuot or may mga dumikit na pinagprituan natin kanina. So, kung hindi ko lalagyan yan, masusunog yan. So, di naman makakapekto, pero nakaka-wash out lang nung ating mga dumikit sa ating lutuan. So, pagkatapos yan, nalagyan natin siya ng tomato paste. Kasi ngayon, ang kilo ng kamatis ay 200 ang isang kilo. Ang isang piraso, pag bumili ka sa tindahan, 20 pesos mga kaibigan ngayon dito sa Pilipinas. So, kaya tayo gumamit ng tomato paste. Sa tomato paste, gumamit ako dito ng siguro mga 4-5 kutsara. Tapos yan, nilagay ko na yung pinagbabaran na may combination ng soy sauce, calamansi, saka ng ground black pepper. Tapos sinaluan din natin siya ng tomato sauce na Filipino style na 250 grams mga kaibigan. So ayan, sasabihin ko sa inyo talaga, ito pala, nag-add tayo dito ng bell pepper mga kaibigan. Hindi ko masabi kung red o green kasi nasa alanganin yung kulay. Pero nagdagdag ng sarap yan mga kaibigan. So hindi na siya para pang plating natin. Madudurog kasi yan dito sa ating, nahalo na yan mismo sa ating sarsa mga kaibigan. Kaya yung sarsa nito ay pagkasarap talaga. Masasabi ko sa inyo ay proud ako sa lutong to dahil kasi ang sarap ng kinalabasan. Daig talaga yung menudo, caldereta, mechado. Para sa akin yung asadong Kapampangan ay best na recipe para sa tomato sauce. Talaga ang sarap. Tapos ito inaluan natin siya ng liver spread. Yung isang maliit lang mga kaibigan. Tapos isang 1 cup of water. Kasi kung masyadong malapot ang inyong sarsa, hindi makakaluto maigi yun mga kaibigan. So, yung mga napapanood nyo, parang feeling ko, ang hirap lutuin nun ang tigas ang kakalabasan nun, kaya hinaluan ko siya ng tubig. Tsaka, sa tagal ng palambutan natin, mag-i-evaporate din yung tubig niyan lalapot din. So, ito atin na sinalin yung ating shinir na karne mga kaibigan. Ating itong pakukuluan sa mahinang apoy sa loob lamang ng para sa akin na 30 to 40 minutes. Kasi yan, sagadin natin yung mga katas nito, talagang pagkalasa-lasa nito mga kaibigan. So ito ating tatakpan at ating lulutuin sa mahinang apoy lang. Siyempre sa una medyo biglayin nyo para kumulo muna. O kasi abutin ngayon ng siyam-siyam kung inyong talagang mahinang apoy umpisa pa lang. So ayan, tinikman ko yan. Sabi ko nakulangan ako. Sabi ko parang may kulang So nung may kulang, dinagdagan ko siya ng 3 pirasong laurel na talagang nagpa-perfect na ng lasa. Tapos ito naglagay ako ng brown sugar to balance the taste. Siguro mga 1.5 tablespoon. So nasa sa inyo yan. May iba ayaw na matamis. May iba naman gusto matamis. So nasa sa inyo, nasa panlasa nyo yan. Tapos medyo malambot na yung ating karne. Siguro nasa after 15 minutes, inad na natin dito yung ating patatas at carrots. Yung iba hindi naglalagay nito. Pero syempre dahil tayo ordinaryong luto, pamparami ng ating luto, dagdagan natin ng gulay like patatas at carrots. At paborito ng anak ko yung carrots kaya hinalo na natin yan. So hindi lang maganda yung pagkaka-plating ko dito, pero masasabi ko talaga ay ang sarap talaga ng pinalabasan nito. So ayan, ating itong tinimplahan ulit ng ground black pepper mga kaibigan. So konting-konti lang para may konting tapang yung lasa. Kasi mabibitingan pa, bitin na mapapaganon kayo. So kailangan natin ng konting tapang. So ayan mga kaibigan, ating dahan-dahang itong pinapalambot. At ayun, sinasabi ko nga sa inyo ito na kasi ang isa sa mga paborito kong luto. Talagang ang sarap. So bukod sa mas mura sa baka, ang sarap ng talaga ng pagkakalabas. Kaya yung mga lutong Kapampangan, ewan ko ba, masyadong mahiwaga na masarap ang kanilang mga diskarte sa luto. So ayan, sineset aside na natin yung ating carrots sa patatas kasi lumambot na. So mamaya sa plating, huugasan ko lang yan para maganda tignan. Pero hindi ako successful sa plating mga kaibigan. Pero ito yung ating niluluto dito. So ayan, kung umabot kayo sa oras na to, baka pwede naman kayo mag-subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga recipes.
At gusto ko lang talaga magpasalamat sa inyo mga kaibigan ha. Ay, ito pala tinuturo ko sa inyo. Tinusok ko siya ng tinidor. Kasi dyan yung ma-identify kung malambot na ang inyong karne. Pagkatusok nyo ng tinidor, kapag hinawakan nyo yung pinagtusukan, pag mainit, ibig sabihin okay na yun. At maano nyo, mapapansin naman pagka malambot na. Basta 30 to 40 minutes, okay na yan. So, further pakulo tayo dito. Palalaputin natin ng konti pa yung ating sauce. So, ayan, nasa sa inyo yan kung dadagdagan nyo pa ng tubig yan para dumami yung salsa. So, nasa sa inyo yan mga kaibigan. Pero ito, yung ganitong texture, eksaktong-eksakto na sa akin. So, ayan, move na tayo sa next step natin dito pala. So, ayan mga kaibigan, almost done na tayo sa pagluto. So, inihiwa na lang natin dito yung ating pinalambot na karne. So, pagkatapos yan, ating itong ipi-plating. So, naway meron kayong bagong recipe na maluluto para sa inyong mga mahal sa buhay. So, again, this is Kuya Nicky. I just would like to say maraming salamat mga kaibigan sa inyong panonood, sa inyong tiyaga at unawa sa akin. So, till next video again, this is Kuya Nicky. I just wanna say thank you, and have a good day, everyone.